sa ating lahat. Good morning sa ating butihing host. Good morning sa ating mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Gia Global Online Prayer. Sa umagang ito, ang gusto ko i-share sa inyo ay pinamagatan kong healing, pagpapagaling. Pero bago tayo magpatuloy ay manalangin muna tayo. Our Heavenly Father, we bless you, we thank you, we glorify your holy and precious name. Salamat po Panginoon sa iyo pong pagpapala sa bawat isa sa amin. At tuwing gigising kami sa umaga, mayroon kaming panibagong lakas, panibagong pag-asa at pananampalataya ng aming maghapon ay lagi mo kaming gagabayan at pagpapalain. Panginoon, sa amin pong paglapit sa trono ng iyong biyaya, hinihiling po namin ang iyo pong paglinis sa aming puso at sa aming isip. Patawarin mo kami sa aming nagawang mga pagkakasala at pagkukulang, pang walang anumang sagabal, Panginoon, na kami po ay laging nasa trono ng iyong biyaya, Panginoon. Ang presensya mo ay lagi naming mararanasan at mas lalo naming mauunawaan ang aming pag-aaral kung walang anumang sagabal sa aming puso't isip at sa aming espiritu. Panginoon, patuloy ka pong kumilos. Let your anointing flow as we study your word. And nawa ay ito'y makatulong sa bawat isa sa amin sa aming pang-araw-araw na buhay. Amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang aming pag-aaral. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, healing, when we talk about healing, ay napaka-importante ito sapagkat marami na tayong mga karanasan na tayo ay nagkasakit. Sa banal na kasulatan, ang pagpapagaling ay inilalahad bilang kabuuang panunumbalik ng physical, emotional at spiritual nating katauhan. Yung ibig sabihin sa English ay holistic restoration na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at ang pagbayad ni Kristo sa ating mga kasalanan, yung atonement na ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Ayon sa Isaiah 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So, by the stripes of Jesus, we are healed. Iyon ang sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 53 na kinote din ito sa 2 Peter chapter 2 verse 24. Saklaw din ito ay ang kagustuhan ng Diyos na magpagaling. God is more than willing to heal us. Ang kapangyarihan ng ng panalangin, no, yung kapangyarihan ng panalangin, no, ng power to heal. At ang kahalagahan ng pananampalataya, yung importance ng ating faith na nangangailangan ng aktibong pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos na mapagtatagumpayan natin ang sakit at pagkawasak, no? So, tingnan natin kung ano yung mga biblical principles ng healing. Una, healing is God's desire. It is God's will to heal. Kalooban ng Diyos talagang magpagaling. No? Sa Bible, God portrays as a healer who loves to see his children whole, both in body and spirit. Nais ng Diyos na tayong lahat ay malusog, walang anumang sakit. Sabi doon sa Psalm 103 verses 2 to 3, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan. Mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpatawad at anuman ang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Praise the Lord. So dito pinapakita sa atin ang verse na ito na anumang sakit ay ginagamot ng lahat. Kaya niyang gamutin ang lahat ng klase ng sakit. God heals all kinds of diseases. Walang imposible sa Kanya. And it is His desire na tayo ay pagalingin sa ating mga sakit. Pangalawang prinsipyo, the role of faith. Jesus frequently connected healing to the faith of the sick person or even the faith of other people, their friends. Kagaya doon sa Mark chapter 2 verses 1 to 12, sabi niya doon, your faith has healed you. He has made you whole. Ito yung tao na paralyzed, na may 4 siyang kaibigan,
na nagdala sa kanya sa bahay kung saan naroon si Jesus. Pero dahil hindi sila makapasok, anong ginawa nila? Dahil maraming tao, binutasan ang bubong. At nung makita ni Kristo na ang pananampalataya ng kanyang mga kaibigan na talagang dalhin siya doon, sinabi niya doon sa taong may sakit, "Your faith has healed you." He has made you whole. Kasi hindi lang yung pananampalataya ng taong may sakit, kundi kasama rin yung kanyang mga friends. At kahit yung babaeng dinudugo ng 12 years, mahabang panahon, sa Mark chapter 5 naman, verses 25 to 34, ang sinabi rin ng Panginoon sa kanya nung siya ay nagtapat na, kasi di ba nakita natin dito na sabi ni Jesus, who touched me? Sino ang humipo sa akin? Sabi ng mga alagad, no? Panginoon naman, sinisiksik kayo dyan eh. Siyempre maraming tao. Pero sabi niya, naramdaman daw niya na may lumabas na kapangyarihan. At nung makita ng babaeng pinagaling, nagtapat na siya. Panginoon, sabi niya, ako yung humipo. Kasi nananampalataya siya na mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Ako'y gagaling. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Daughter, your faith has healed you. At sa Matthew 9 verse 29, yung dalawang bulag, sabi ng Panginoon, nung tinanong sila, anong gusto niyo? Gusto naming gumaling. Sabi ni Jesus, naniniwala ba kayong kaya kong gawin ito? Panginoon, naniniwala po kami, sabi nila. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Matthew 9:29, according to your faith, let it be done unto you. So yung role of faith ay napakahalaga sa healing. So, yun ang principle number 2. Pangatlo, power of prayer. Principle 3 is power of prayer. Sabi naman sa James 5:14 to 16, may sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So, the power of prayer. Yung pinakagusto ko itong translation sa English ay NIV. Sabi sa NIV, the prayer of a righteous man is powerful and effective. So, powerful and effective yung panalangin ng taong matuwid. Itong verses na binasa natin, it instructs us believers na tawagin ang elders ng church, ipag-pray ang may sakit at i-anoint ng oil. At sinasabi pa rito ay we have to confess our sins to one another. So ito, pag may kasalanan, kasi alam natin ang kasalanan ay hindrance to healing. Kaya bago mag-affect ang power of prayer, ay kung may kasalanan, ay i-confess mo na ito at hingi ng tawad sa Panginoon. At kung sa tao, ay kailangan mo i-confess ito. And then, sabi nga, the prayer of a righteous man is powerful and effective. So may kapangyarihan ang panalangin. Pero alam naman natin na ang Panginoon ang nagpapagaling. But yung prayer, ito yung channel para ma-receive ang healing. Pang-apat na principle is healing through the stripes of Jesus. Sa pamamagitan, binasa natin kanina doon sa Isaiah 53 verse 5 na tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. By the stripes of Jesus, we are healed. So, makapangyarihan ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ang panglima na prinsipyo, holistic approach. Holistic, body, soul, and spirit. Healing often involves inner repentance and spiritual cleansing. Hindi lang basta physical restoration. Kasi kailangan din muna na yung kaloob-looban. Sabi ko nga, kung may kasalanan, ihingi ng tawad. Kung may mga hindi ka pinapatawad, magpatawad muna. Kung ano man ang involved sa inner feeling natin, sa ating emotions,
ay kinakailangan mo nang ilabas yan para magkaroon ng spiritual cleansing. So, doon sa Psalm 41 verse 4, ang sabi, ang pahayag ko kay Yahweh, tunay akong nagkasala. Iyo akong pagpagalingin, sa akin ay mahabag ka. So, kinakailangan mo na para magkaroon ng effect sa physical healing, ay ayusin mo na yung nasa sa loob. So, holistic approach. At yun ang mga principles of healing na ating dapat ay susundin at dapat natin na gabay ng ating pananampalataya para tayo ay makatanggap ng healing. Nasasabihin natin, Lord, it is your desire for me to be healed. At ako po, Panginoon, ay nananampalataya. Panginoon, ako rin ay mananalangin, so there is power of prayer. And I claim that by the stripes of Jesus, I am healed. And Lord, gusto mong ako'y ma-heal, body, soul, and spirit. Kaya ito yung 5 principles on healing. God's desire, role of faith, power of prayer, healing through the stripes of Jesus, and holistic approach. Kaya iyon ang ating panghahawakan pag tayo ay nananalangin. Ngayon, ano naman ang reason ng Panginoon bakit siya nagpapagaling? Una, yung covenant. Diba? God has a covenant na sabi niya, ang promise niya doon, binasa rin natin kanina doon sa Psalm 103, verse 3. No? Gusto ng Panginoon na tayo ay pagagalingin, no? Hindi pa pala natin to nabasa, no? Hindi ko pa pala binasa. Basahin na natin ang Psalm 103, verse 3. Hallelujah. Thank you, Lord. Basta't ang sabi ng Panginoon dito sa kanyang salita, no? Basahin natin sa Tagalog. Tagalog yung ating babasahin, para mas malinaw. Mas maganda pag Tagalog kasi Psalm 103 verse 3. Ang sabi dito ay, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Nabasa na nga pala natin kanina to. Nakalimutan ko lang. Praise God. So, ang ating kasalanan ay kanyang patatawarin at ang ating mga sakit ay kanyang gagamutin. Okay, so, iyan ang covenant ng Panginoon sa atin. At ganun din doon sa Isaiah 53 na binasa natin kanina, no? By the stripes of Jesus. Noon, sabi nga, wala pa, hindi pa si Jesus ipinanganak nito nung sinabi ni Isaiah. Pinorophesy pa lang ito ni Isaiah na tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So ito yung, kumbaga sa covenant ito ng Panginoon sa atin. Wala pa, hindi pa nangyari, sinabi na niya. And sa Matthew chapter 8 verses 16 and 17, nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. So healing the sick is fulfillment of prophecy. Kaya covenant ng Panginoon sa atin yon. Pangatlong dahilan kung bakit pinapagaling tayo ng Panginoon, yung compassion. May compassion ang Panginoon sa atin. Doon sa Matthew chapter 14, verses 12 to 14, basahin natin. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad, papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. So, compassion. Nang marinig ni Jesus na si John the Baptist si John ay pinugutan ng ulo, namatay na. Pupunta daw siya sa isang lugar na walang tao para, siyempre ang taong magdadalamhati. Di ba pagka
may balita tayong hindi maganda, gusto natin mapag-isa, magmuni-muni o umiyak, i-release yung ating nararamdaman sa loob na sakit. Ganon din si Jesus, no? Gusto sana niyang mag-isa, magmuni-muni dahil namatay yung kanyang, actually kamag-anak niya si John the Baptist, no? Dahil anak to ni Elizabeth at si Mary, at saka si Elizabeth ay magpinsan. So, mayroon siyang gustong mapag-isa, feeling na mapag-isa. Pero sabi doon, nalaman ng mga tao na pupunta siya sa lugar na yun, inunahan siya. Pagdating niya sa dalampasigan dahil nakasakay siya sa bangka, ay naroon ng mga tao at nagkaroon siya ng habag. So, yung compassion ng Panginoon mas matindi kaysa sa kanyang pagdadalamhati. Yung inuna niya yung pangangailangan ng ibang tao kaysa sarili niya, yung sacrifice niya, na-sacrifice yung sarili niyang damdamin at inuna niya. At sabing ganun, pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. So, ibig sabihin ng mga tao talaga, siguro may mga bit pa silang may mga sakit. So, ganun na lang ka-compassionate ang Panginoon. So, makakaasa din tayong pagagalingin tayo ng Panginoon because He was a compassionate God. Pangatlo, commission. The Great Commission. Sabi doon sa Mark 16:15-18, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. So ito yung mga tanda na o mga himala na mangyayari. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. And verse 20, humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. So, bahagi ng Great Commission ay ang paggawa ng himala sa mga sumasampalataya. Ito ang mga tanda na magaganap. Lay hands on the sick and the sick shall recover. Kaya, talagang ang Diyos ay nagpapagaling. Ngunit mayroong tinatawag na obstacles to healing. Mayroong hindrance. Ano naman itong mga hindrances? Una, yung doubt. Ang pagdududa. Ang pananampalataya, it is a key factor to healing, but doubt is the opposite to faith. Kaya ito nagbablock sa healing. Doon sa Mark 6:4-6, dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at ng kanyang pamilya. Kaya hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Namangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. So pag may pagdududa, ito ay hindrance or obstacle to healing. Pangalawa, demons. Ito ay obstacle to healing din. So, maraming Bible verses na nagpapakita na may demon sa Luke 13:16. Ito basahin natin. Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagan kahit nasa araw ng pamamahinga? Ito yung babaeng nakabaluktot ng 18 years na daw na sabi ni Jesus na ginapos ng dyablo, kaya pinagaling niya. Matthew 9:32-33. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang pipi na sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. So pag mga may demonyo, ito hindi obstacles to healing. Kailangan mo nang palayasin ang demonyo para magkaroon ng healing. Kaya kailangan maging sensitive tayo kung magpipray tayo na sa mga may sakit. Baka maaring may mga demonic munang forces na kailangang palayasin bago makatanggap ng healing. Maging sa Matthew 12:22, mayroon din itong sabi ay lalaking bulag at pipi naman na sinasapian ng demonyo. So mayroon talagang mga demonic forces. At ang pangatlo yung deception. Kasi may mga taong naniniwala sila
na yung kanilang sakit ay inalaw ng Panginoon, sa pamamagitan ng suffering ay sila ay napopurify, o kaya sinishare nila ang suffering ni Jesus Christ. So, nadideceive na, ay, padala ito ng Panginoon, kaya tanggapin ko. It is God's will to heal, and sickness is not from God. Sickness could be a result of sin. Alam natin yon. It could be the work of the devil. It could also be the result of toxins in our environment. So, I believe no, hindi nagbibigay ang Diyos ng sakit. Hindi siya nagbibigay ng sakit. Ang sakit ay resulta ng disobedience din, no? Kapag hindi ka sumusunod sa tama, magkakasakit ka talaga. Sa John chapter 9 verses 1 to 3, sabi ganon, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino po ba ang may nagkasala at pinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Minsan sinasabi ng iba, ay yan, ang sakit ay galing sa Diyos para maluwalhati ang Diyos. Hindi, ang ibig sabihin nito, no, it is not the sickness that can glorify God, but the miracle of healing. Kaya ang sakit hindi nagmumula sa Diyos. Don't be deceived. Pang-apat, no, ay disobedience, ang hindi pagsunod. Dito sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 11 verses 27 to 30, sinasabi natin lagi ito kapag bago mag-communion. Dahil sinasabi dito na, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan pang namatay na. So, pag mayroon tayong mga disobedience, kailangan ay mag-obey tayo dahil nagiging sanhi ito ng kasakitan, nagiging obstacle ito sa healing. Now, paano naman natin ma-receive ang healing? Para ma-receive natin ang healing, we need to confess our sins, no? Confession and prayer of faith, mahalaga ito. Confess natin ating mga kasalanan at tayo ay manampalataya sa Diyos. Prayer of faith, mag-pray tayo ng may pananampalataya. No? Bringing our emotional and physical burdens to God through prayer can bring healing as suggested in James 5 na binasa natin kanina. Pangalawa, meditation and claiming God's promises on healing. Pray in Jesus' name, believing in His power and willingness to heal. Yan, kailangan natin yan na panampalatayaan. Sa Psalm 107 verses 19 to 21, sa ganoong bagay, sila ay tumatawag kay Yahweh, tinulungan sila, at sa kahirapan, sila ay tinubos. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling, at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Kaya't dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. So, meditation and claiming God's promises. Kapag tayo ay may sakit, napakahalaga na mag-meditate tayo at i-claim natin ang mga verses na nangangako ang Diyos ng kagalingan. Maging sa Proverbs 4:20-22, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag mong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit mong mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan at kagalingan ng katawan. Yan, so, meditation and claiming God's promises. Pangatlo, trusting God's timing and sovereignty. So let us recognize that healing is a process. And while God is a healer, His ways and timing may not always be fully understood, no? Kaya kailangan natin ang patience, kailangan natin ang patuloy na pagtitiwala sa Panginoon, no? While we suffer, God can strengthen our character. So, sa timing, God's timing and sovereignty,
huwag nating madaliin o huwag tayong mag-apura, huwag tayong magdikta. Maghintay lang tayo sa timing ng Panginoon, but huwag tayong tumigil ng kapipray. Pang-apat, use of physical acts. Ano ba yung mga physical acts? Like healing, like laying on of hands. So, kung may sakit ka o may sakit ibang tao, lay hands. Yan. So, ito yung tinatawag natin how to receive healing, no? Ito yung ating mga means, ano. At ang panglima, active caregiving. So, doon sa naalala niyo yung The Good Samaritan. Anong ginawa nung Good Samaritan? 'Di ba? Ang may sakit ay he poured wine and oil at dinala niya doon sa inn at pinasabi niya pang-alagaan mo 'yan para siya gumaling. So, tayo rin, let us follow the example of the Good Samaritan, providing care and compassion to the sick. Napakahalaga ito. So, kung may sakit sa inyong bahay, para makareceive ng healing, ay pagtapos ng ipag-pray, alagaan din. O kung ikaw rin sa sarili mo, may sakit ka, ay alagaan mo rin ang sarili mo. Huwag mong pabayaan para makareceive ng healing. Kasi kung baga sa hindi pwedeng puro spiritual lang, wala namang kasamang physical. So, active caregiving. Kung may sakit ka na, halimbawa, may sakit ka na ulcer, pagka mag-pray, ay huwag kang magpapagutom. Kailangan alagaan mo yung sarili mo, kumain ka ng maayos, magkaroon ka ng pahingang maayos. Ang pang-anim, using available means. Ito naman yung mga doktor, mga medicine, mga healthcare, health living and natural rest. Kailangan mo yan. So, mahalaga din ang gamitin natin na may mga naalala ko to nung bago-bago tayo sa GIA, 'di ba? Hindi tayo basta nagpapadoktor, 'di ba? May kasama pa tayong doktor noon na sabi niya ay ito ang problema sa GIA, puro fake faith na kailangan nang magpadoktor, fake faith pa rin na hindi nagpapadoktor, kaya marami sa atin noon na disgrasya, no? Marami nagkasakit ng malubha, namatay dahil hindi tayo masyadong imbalance tayo. Puro faith na walang balanse. So, kailangan may balanse pala, hindi puro faith lang. Dapat balanse. So, use available means. And pang-pito, act on your faith. Ano ba yung act on your faith? Halimbawa, isang hindi makalakad, pinag-pray mo. Pagkatapos ng pag-pray, ano yung act of faith? Patayuin mo, hinay-hinay. According to kung ano ang kaya niya, wag mong persahin. Para malaman mo kung talagang gumaling na nga ba siya o hindi pa. So, yun. Ito ang mga pamaraan para ma-receive natin ang healing. Hallelujah. So, gustong-gusto natin gumaling. Tama? At alam naman natin na ang Diyos ay talagang gusto niya rin tayong gumaling. Pero napakahalaga nung role ng ating pananampalataya at ng ating panalangin. At ating pinanghawakan ang mga pangako ng Diyos. Ang kanyang compassion ay nasa sa atin. Ang kanyang pangako ay hindi nagbabago. Ngayon, halimbawa, no, ay talagang nagpipray na tayo ay pagagaling ng Panginoon, nagpray na tayo, nag-self, na tayo, tinitingnan tayo sa sarili kung may kasalanan nga ba ako, nagpray na ako, hindi na ng tawad, tapos kung ano yung mga disobedience ko, pinagsisihan ko na, wala ng deception, hindi tayo na-deceive ng kalaban, hindi wala ng doubt, no, lahat ginawa na natin. At nagpray tayo, pero hindi pa rin tayo gumaling. Anong gagawin natin, no? So, dito sa aking conclusion, let us have a balanced understanding about the reality of healing. Yes, it is God's will to heal. But in real life, not all sick Christians are healed. Even si Prophet Elisha, di ba? Nagkasakit siya at yun ang kanyang kinamatay, yung sakit. At marami na rin tayong mga kapatiran sa GIA na namatay dahil sa sakit. We all prayed, we all have faith, pero hindi pa rin sila gumaling. In fact, namatay pa nga. Bakit? Bakit ganun, Lord? Maging sa aking sarili, naranasan ko ang divine healing. Di ba, ilang beses ko na-share sa inyo na nagkaroon ako ng bukol dito sa may ribs ko. Pero nawala yun. Pinagaling ako ng Panginoon. But as of now, meron din akong sakit na from time to time umatake, yung allergy. Dito sa Europe kasi uso yung allergy na yan eh. Buti nga ako, itong taon lang ako tinamaan, yung mga iba kong mga kasamahan noon pa eh.
So, pinagpipray ko sa Panginoon, gumagaling, pero bumabalik. Kasi nga, ano ang dahilan? So, ito yung mga mga factors kung bakit ang mga Kristiyano ay nagkakasakit pa rin. Ang mga tao ay nagkakasakit pa rin. God's ultimate sovereignty over timing and purpose. Sa lahat ng pangyayari may purpose ang Lord. Kung hindi ka man pinapagaling ngayon, may purpose ang Lord. O hindi pa man timing ngayon na gayon kang gumaling, baka bukas makalawa, gagaling ka na rin. Importante, mayroon tayong pananampalataya, mayroon tayong pag-asa, hindi tayo nawawala ng pananampalataya. Nagpapatuloy tayo. So yan ang isang factor. God's ultimate sovereignty over timing and purpose. Then, the existence of sin or unbelief. Minsan akala natin wala tayong kasalanan, wala tayong unbelief. Pero mayroon pala. So kinakailangan ito ay i-address muna natin. Another factor is lack of persistent prayer. Hindi na nagpipray, tumigil. Tagal-tagal na mag-prayer ko to. Ayoko nang mag-pray. Sabi ko sa inyo, bago ko ma-receive yung divine healing nung araw, almost 1 year ko yung pinagpipray. Pinasasalamatan ko araw-araw na pinagaling na ako ng Diyos. Kahit hindi pa. Sa tingin ko nga, parang lumalala pa nga nung bandang huli eh. Pero patuloy pa lang nagpapasalamat. So, huwag tayong tumigil sa kakapray. Persistent prayer. And the reality that full restoration is promised in eternity. Pinramis ng Lord yan sa eternity. Maaring hindi man tayo gumaling dito, pero sa kabilang buhay, perfect na tayo pag tayo ay niresurrect ng ating Panginoon. Ano pa ang factor? Yung ating mundong ginagalawan, full of toxins. Dito sa Europe, sa western countries, uso ang allergy. Kasi may mga punong kahoy dito na pag nagsabog ng pollen, nakaka-allergy. So, ganun din sa atin, no? So, kinakailangan, ano ba ang dapat nating gawin kapag ganito nga ang sitwasyon? Titigil na ba tayo sa pag-pray? No. Let us continue to believe God. Let us continue to trust Him completely. I-obey natin ang kanyang mga commands. Let us walk by faith and not by feelings. Let us keep on believing a faith-filled life. And huwag nating entertain ang doubt. Huwag tayong magre-reklamo. Kasi pag nagreklamo tayo ng nagreklamo, hindrance din yan sa healing at sa blessing ng Panginoon. Let us continue to maintain a positive perspective. At huwag kang magagalit. Don't be angry. Don't be upset. O kaya magtatampo. Pag nagtampo tayo sa Diyos, ay para tayong nagtampo sa grasya. Wala ring mangyayari, no? Instead, let us keep thanking God while waiting by faith and hoping for our miracles. Amen? Dahil ganito talaga ang buhay sa mundo. Kasi kung walang magkakasakit, walang mamamatay, ay naku, magka-crowded ang buong mundo. Kaya may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang pangyayaring nagaganap sa ating buhay. So, my brothers and my sisters, gusto kong pinakahuling verse na gusto kong sa inyo, sabihin sa inyo ay yung sa Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue. Kaya watch out what comes from your tongue, from your mouth. So instead na mag-murmur, instead na magalit, instead na magtampo, keep praising the Lord, keep hoping and keep believing, and keep praying. Amen? Kasi kung negative, masama na ang pakiramdam mo, negative pa yung lalabas sa bibig mo, negative pang laman ng puso mo, lalo kang madadown at lalo kang magkakasakit. Pero kahit na masama ang pakiramdam mo, pero positive ang isip at ang puso mo at ang lumalabas sa bibig mo, papuri at pagsamba sa Diyos at puro mga positive, din makakagaan ito ng loob. Amen? So I hope na, mga kapatid, pag nakakaranas tayo ng sakit o ang mga mahal natin sa buhay may sakit, ay i-apply natin yung ating natutuhan ngayon at huwag tayong mawala ng pananampalataya sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na buhay, makapangyarihan, walang imposible sa Kanya at Siya ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen? Manalangin tayo.
Amang Diyos, marami pong salamat sa iyong mga salita na aming pinag-aralan. Nawa, Panginoon, ang mga salitang ito ay tumanim sa puso't isip namin at sa mga panahon na kami ay may sakit, i-apply namin, Panginoon, ang aming natutuhan ngayon at maging sa mga mahal namin sa buhay na may sakit, ay amin pong i-apply ito, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na matuto kaming magtiwala sa iyo completely. Matuto kami, Panginoon, na mag-claim ng iyong mga promises sa Biblia. At magkaroon kami ng matatag na pananampalataya. Turuan mo kami, Panginoon, na kami ay maging positibo sa aming pananaw sa buhay sa araw-araw. Maging sa panahon ng pagkakasakit. At loobin mo na ang lalabas sa aming mga bibig, papuri at pagsamba sa iyo, pasasalamat, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa amin, pasasalamat sa kagalingan na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng mga latay ni Kristo. Marami pong salamat, Ama, at sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay. At ang nalalabi naming oras sa pananalangin kasama yung aming host, loobin mo, O Diyos, na bawat isa sa amin ay tunay na makikiisa sa panalangin ng may pananampalataya. Nabalsabi mo po, Panginoon, ang panalangin ng matuwid na tao is powerful and effective. Thank you for making us righteous. Christ has given us, clothed us His righteousness. So Lord, we believe that we are righteous. That's why our prayer today, O God, will be powerful and effective. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Bye-bye. Good